Mga kababayan, kabataan na naghahanap ng mas magandang bukas at ang mga OFW na nagpapakahirap abroad, welcome sa hashtag #WalkWithLan. Ngayon, let's dive in ha. Wala na, talo na ang mga DDS, di na nila mapapa-impeach si PBBM. Yan ang sabi ng ilang trolls sa social media. Pero wait, is it true or is it just another spin para takpan ang totoong kwento? Ako si Lana at sa episode na ito, we will dissect it intellectually. Walang bias, puro facts. Ah, parang sa mga K-drama, ang DDS ay ang underdog na lumalaban sa corrupt empire. Witty ba? Pero seryoso, DDS isn't defeated, they are evolving. Noong January 19, 2026, isinampa ang unang impeachment complaint laban kay Marcos sa grounds ng graft at corruption at meron pang second sa January 26. So, talo na ba? Think again. Stay tuned para sa inyo ito, mga young Pinoys at OFWs na gustong maging informed voters. Mga kabataan, alam nyo ba na ang DDS ay hindi lang fan club? It's a movement rooted in anti-corruption at tough love for the country. Under Duterte, bumaba ang crime rates by 20%. Sa ilang areas, ang economy grew despite pandemic. Facts from official stats. Pero ngayon, under Marcos betrayal, remember the alliance? Duterte endorsed Marcos in 2022, pero ngayon arrested si Digong. That's the core of the impeachment, betrayal of public trust. Sa pag-aresto kay Duterte at alleged ICC cooperation, parang ex na nangako ng forever pero iniwan ka sa ere. Para sa mga OFW, sa ito ay critical. Duterte protected OFW rights abroad like sa Kuwait banned leaf. Marcos, walang ganoong push. Sa mga kabataan, isipin ninyo, kayo ang susunod na magbabayad ng utang ng gobyerno. Anti-corruption protest since 2025 ay DDS-led with thousands sa streets. Bakit DDS pa rin malakas? Dahil sa X, formerly Twitter, posts like this show DDS demanding accountability. Marcos resign. Mga isang OFW friend natin dyan sa Dubai. Okay, Duterte gave us hope. Marcos gave us higher remittances, taxes, no? Pero ano ang totoong criticism kay Marcos? Next. Okay, Bongbong Marcos, the unity president. Let's fact check. Una, drug allegations. His own sister, Senator Amy Marcos, publicly called him out sa INC rally last November 2025. Marcos is a drug addict, no? Sabi yan ni Senador Amy Marcos, ha? Parang family drama sa Pinoy teleserye, pero real life evidence, statements at videos circulating. Pangalawa, corruption sa flood control projects. Saldico exposed billions in insertions at Marcos allegedly knew but did nothing. Para sa mga kabataan, ito ay nakakaapekto sa education budget, ha? Mas maraming flood, mas disrupted classes, remittances niyo ginagamit sa corruption deals instead of infra for your families back home. Third, South China Sea feud. Marcos policy undermines Duterte's balanced approach with China, risking jobs sa fishing at overseas. Data shows war on drugs under Marcos shifted. Pero ACLED reports still violent without accountability. Mga kabataan, if Marcos stays, your future abroad as OFWs might be riskier. Think about it. Unity, more like anti-UNICEF. DDS perspective, Marcos broke the promise to continue Duterte legacy as per post from DDS accounts. Comment down below, anong biggest criticism nyo kay Marcos? Okay, bakit di talo ang DDS? Look at the facts. January 19 complaint, grounds include kidnapping ni Duterte at Graf, betrayal sa anti-corruption, third attempt, black, pero February 6, 2026, pa earliest next, no? DDS pushing this. As per X-Threads, impeach Marcos, DDS. House allies like Toby Chanco, closet DDS, testifying on flood scams. Para sa mga kabataan, ito ay lesson in civics. Impeachment isn't easy. Needs 106 votes. Pero DDS building momentum through protest. Mga OFWs, imagine successful impeachment means better governance. Mas secure ang remittances. Talo na DDS,
Parang saying game over sa Mobile Legends pero may comeback pa. Isang young activist sa X sabi we have both but impeach Sara first, then Marcos resign. Paano makakatulong kayo Share this video mga kaibigan. Mga kabataan, your generation is 40% of voters. DDS empowers you versus Marcos elitism. Under Marcos, youth unemployment rose 2% last quarter per reports. Para sa mga OFWs, remittances hit $30 billion pero taxes higher under this admin. Duterte era had better protections. Marcos bagong Pilipinas ignores overseas Pinoy struggles like sa Saudi claims. Bagong Pilipinas, more like bagong utang. DDS advocates for continuing drug war reforms without excess. Per 2025 ships, engaging tayo. OFWs, paano kung DDS wins? Mas strong ang Pilipinas sa ekonomiya. Mas easy balikbayan. Isang OFW sa UK shared on X, DDS for accountability. Anong next steps para sa laban? Mga kababayan, DDS or Duterte diehard supporters isn't talo. Hindi pa po sila talo. It's mobilizing. If impeachment prospers, new elections, or Senate trial, lawmakers say unlikely pero with protest, possible. Sa mga kabataan, gamitin ang social media. Sa mga overseas Filipino workers, fund campaigns. Hindi Duterte diehard supporters ang talo. Ang katotohanan ang mananalo. Mga kababayan, mga supporters, mga subscribers, okay, mga viewers, share naman ito. Subscribe na para sa more content na ganito. Let's wrap it up. Duterte diehard supporters, malakas po sila. They are strong. Bongbong Marcos criticized for good reasons. Bakit nga ba? Stay informed, mga kababayan. At heto, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks for watching. See you next time at mabuhay po ang Pilipinas.